Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon ay trilogy na po ito. Ito po ay sa pagitan ni Benz Paras na ating kababayan at Hiroto Kyoguchi. 1-1 na po sila mga idol. Una silang nagpangabot noong 2018, talo si Benz Paras by unanimous decision. Sa panahong yon mga idol, wala pa sa prime si Paras at kasalukuyan namang kampiyon noon si Hiroto Kyoguchi sa laban nila noong 2018. Sa rematch naman nila noong 2024, which is 25 years old na nga po itong si Vince Paras na sa kanyang prime na, tinalod niya by unanimous decision itong si Kyoguchi. Nangyari po ang halambakbakan doon po sa Incheon, South Korea. So trilogy. Sa bakbakan na ito, sila naman ay undercard sa Casimiro kontra Saul Sanchez, October 13, 2024 na gaganapin sa Yokohama, bansang Japan. So dayo po dito si Benz Paras. Sa bakbakan na ito tayo po maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. Inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at nang sa ganon, makakakuha kayo ng idea at higit sa lahat makapag-desisyon po kayo sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking chance sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Maaring ang inyong desisyon ay papabor ito sa aking ginagawang video o hindi. Ngunit doon sa comparison mga idol, talagang pagsikapan nyo po na maunawaan dahil doon pa po lamang ay makikita nyo na ang kaibahan dito sa magkabilang panig. Bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Subscribe nyo na mga idol. Malaking bagay o tulong na po yan dito sa ating munting channel. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po dong Sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pa at simulan na natin. Hiroto Kyoguchi, isang Japanese fighter. May impresibong kartada po ito. 18 wins with 12 wins coming by way of knockout, may 2 talo at wala pa naitalang tabla. Sa kanyang 2 talo, isang beses nakatikim po ito ng knockout o technical knockout. May edad na 30 anyos at ang height 5 foot and 4 inches, reach 64 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 66.67%. Last fight May 11, 2024, yun nga, sagupaan nila ni Vince Paras, na kung saan panalo si Paras by unanimous decision o talo itong si Kyoguchi by unanimous decision. Sa scorecard na 93-97, 94-96, 93-97. So malayo ang agwat mga idol. Sa karanasan o experiensya ni Hiroto Kyoguchi, siya po ay dating world champion sa minimum weight division. Noong 2022, naging challenger siya kay Kenshiro Teraji sa WBC nito. Doon siya nakatikim po ng talo by 7th round technical knockout. Sa skills naman na taglay-taglay ni Hiroto Kyoguchi, boxer puncher po ito mga idol sa pangkalahatan. Pressure party style, defensive style, lumalaban sa brulan o tututong na bakbakan, may counter punching style. At pagdating po sa pagbato ng mga suntok, taglay din ito ang hand speed, timing, siyempre power at accuracy. Pagdating sa depensa, ano po, masasabi ko, average lang din po ang kanyang depensa. Ibig sabihin, may mga openings na delikadong masamantala o makounter. Ngayon sa panig naman itong ating kababayan na si Vince Paras, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada si kabayan na 21 wins with 15 wins coming by way of knockout, may 2 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 2 pagkatalo, sa puntusan lamang ho ito natatalo, may edad 25 anyos at ang height 5 foot and 2.5 inches. Reach 64.5 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 71.43%. Last fight, yun na nga, nakalaban niya si Hiroto Kyoguchi. Karanasan o experience ni Vince Paras, dati itong world title challenger at nakalaban niya noong 2018 si Hiroto Kyoguchi na may hawak sa IBF World Minimum Weight title. At 2024, rematch sila. Panalo naman ni Vince Paras ang laban by unanimous decision. So sa skills naman na taglay-taglay ni kabayan, pangkalahatan boxer puncher din ho. So parehong boxer puncher ang maglalaban. Taglay naman ni kabayan ang pagka-agresibo, taglay ang power, hand speed, volume sa pagbato ng suntok,
Pagdating sa depensa, average lang din po ang depensa ni Kabayan. Ibig sabihin, may mga openings na kung saan delikado din na masamantala. So dito, si Vince Paras, masasabi kong may tibay kasi nga sa puntusan lamang ito natatalo. Tandaan natin, noong 2018 na paghaharap nila, wala pa po sa prime itong si Vince Paras. Ngayon sa rematch nila, tinalo na niya yung hapon na kung saan nasa prime na itong ating kababayan, which is 25 years old. Ngayon, dadako naman tayo sa ating official comparison. Unahin natin sa dako na pagdadausan, which is sa bansang Japan. Advantage po yan ni Hiroto Kyoguchi dahil once na magkaroon lamang ito ng closed fight, closed scorecard din, delikado si Kabayan na matatalo sa pamamagitan po ng hometown decision at syempre crowd advantage, ganyan. Madelikado si Kabayan na madali sa balikan ko ulit, hometown decision, favoritism at politics dito po sa boxing kasi hindi naman nawawala talaga sa boxing ang politika. So, disadvantage ni Kabayan yan. Sa ranking, ayon po sa boxing scene, courtesy sa boxing scene na kung saan doon tayo kumukuha ng info, rank 13 sa WBC si Paras, rank 6 sa WBA, rank 5 sa IBF. Samantala itong si Hiroto Kyoguchi, rank 10 na lamang ito sa IBF. So kung tutuusin, lamang sa ranking itong ating kababayan. Oo. Excuse me. Yan po ang advantage ni Kabayan po mga lods. Ngayon sa edad, 25 anyos na si Vince Paras, 30 anyos naman si Hiroto Kyoguchi. So parehong nasa prime po ang dalawang maglalaban. Sa height, mas matangkad po si Kyoguchi ng 1.5 inches. Sa reach naman lamang si Kabayan ng half inch. Sa power, bawi si Kabayan dahil lamang siya, 71.43%. Samantala si Hiroto Kyoguchi, 66.67%. So laban ito ng power puncher. Pero dahil sa trilogy na nga po ito, so ibig sabihin nagkatikiman na at pareho nilang kayang-kaya na dalihin ang mga patama ng bawat isa. So, dito naman tayo sa activity, pero aktibo, sa eksperyensya, masasabi kong may kalamangan si Hiroto Kyoguchi kung tutuusin dahil dati siyang world champion. Pero dahil si Vince Paras din naman ang kanyang makakalaban, so maging 50-50 ito. Dahil si Paras lang naman ang tumalo sa kanya. Oo. Hindi kasama si Kenshiro Teraji sa ibang division yun nung kapanahonan nila mga lods. So ngayon, sa skills, parehong boxer-puncher, so 50-50. Aggressiveness ni Kabayan with volume at yung counter naman ni Teraji. So dyan mga idol, sana nasa mabuting body conditioning si Kabayan, hindi siya mapapagod. Kasi pagka siya kapusin sa hangin, doon sa mga later rounds, doon siya posibleng matatalo sa puntusan. So sana nasa 100% na body conditioning si Kabayan. Diyan lang ang concern natin sa ating kababayan, yung kanyang conditioning. Na sana hindi siya mapapagod or kaya niyang makipagsabayan hanggang sa last minute sa kanilang bakbakan. Kumbaga. So, Sinol Yamado, pangkalahatan mga lods, may kalamangan si Kabayan, siyempre sa ranking, at siyempre naipanalo din niya ang laban sa rematch. Pero may panlaban din po ang Japanese fighter, which is doon na sa kanyang dako gaganapin ang bakbakan at nawi lang din naman sa puntusan ang kanilang labanan. So nakadepende sa preparasyon ito ng magkabilang panig. Sana nasa 100% nga itong ating kababayan maging ang Japanese fighter para magandang laban po, talagang bakbakan ito. Oo. So 50-50 para sa akin. So, 50-50 ito. So, ibig sabihin, di kagulat-gulat o katakatakang manalo ang ating kababayan, maging ang kanyang katunggali dahil 50-50 nga po sila. So, nakadepende na po yan sa strategy at preparasyon ng magkabilang panig. So, sa aking prediction, Vince Paras by unanimous decision or split decision ulit. Yan ang aking prediction para sa ating kababayan. Na kung saan, posible niya may domina ang laban gamit ang kanyang lakas at pagka-agresibo. Pero dahil sa mataas din naman ang naka-attrition ni Kabayan, talagang sasagi sa ating isipan na posible ding may panalo ni Kabayan ang pag-knockout dito kay Hiroto Kyoguchi. Yun dapat ang kanyang gagawin. At nasa ganun mga idol, makapiho sa panalo itong ating kababayan na hindi na pagtatalunan pa ng magkabilang panig maging sa mga boxing fans. Dahil pag knockout, wala na talagang pag-uusapan yan. Knockout eh. Pero kung mauwi sa puntusan, may mga masasabi pa tayo dyan na nadali sa hometown, nadali sa daya, ganyan. Sana ma-knock out ni Kabayan para wala nang pag-uusapan pa.
So sa panig naman ni Hiroto Kyogotse, hindi yan katak-katakang mananalo ba yun na most decision or split decision din dahil maaaring pinaghandaan na talaga niya ang galaw nitong ating kababayan at doon pa sa mismo sa kanyang balwarte gaganapin ang naturang bakbakan. So hindi kagulat na mananalo. Sa tingin ko, yun na most decision or split decision. Posible ding makuha yan ni Hiroto Kyogotse. Ngunit ang pag-knockout sa ating kababayan, nakadepende na po yan sa conditioning nitong ating kababayan dahil kung sakaling mapapagod itong ating kababayan, may tendency rin siyang ma-knockout or ma-technical knockout sa labanan na ito. Kaya abangan natin dahil magandang laban po ito. Full support po tayo sa ating mga kababayan na mapapalaban ngayong October 13, 2024 diyan po sa Yokohama, Japan na kung saan ang main event diyan sa bakbakan ay ang angas ng Pinas, Janrel Cuadro Alas Casimero. Hanggang dito na lamang, ito pa Sports PH. Maraming salamat po sa inyong lahat.